sinungaling ng staff ni Diwata. Yes po, yes. Sinabihan po kaming sinungaling ng staff niya. Hello mga idol, mga Mima, nandito na ulit Yundi Guzman PH at nandito na ulit ang part 2 ni Ma'am yung kahapon. Ang title naman nito, Diwata, Overload Pares, Bad Experience. Huwag na natin patagalin mga idol, panoorin na natin. Diwata Overload Pares, pinipilahan. Tingnan nga natin kung worth it, part 2. So ayan guys, mayroon akong uploaded sa aking TikTok page na part 1 ng aking Diwata Overload Pares experience. So yun na nga guys, itong part 2 na to, dito ko sasabihin kung paano kami tinrato ng kanyang staff. Guys, opo. 'Di ba? Sa food business industry, naiintindihan namin na pagod, na sobrang daming pumipila sa kanila, na nalilito sila. It's okay. It's understandable sa part namin. Pero, ang hindi namin ma-accept, it's not acceptable for our part, is yung sabihan kaming sinungaling na hindi kami nagbayad ng worth 100 pesos. Yes po, guys. So, ito na nga po, guys. Meron kaming binili na overload pares, 8 kami. So, ang na-serve lang sa amin ay, I think, 5 ata, hindi ko alam. 5, oh yes, 5. Tapos, sabi ng pinsan ko, kulang pa kami ng 3. Pero, nagkataon na yung stub namin is naibigay namin kaagad dun sa soft drinks without knowing na wait lang, hindi pa pala kompleto yung ating food. Kasi naghahanap kami ng table. So, parang sa excitement namin, ganon, na parang, ay shucks, yung overload natin hindi pa kompleto. So, ito na nga, bumalik kami dun sa area kung saan kinukuha yung overload pares. Okay. So, understandable sa part namin na sabihin, ay ma'am, sorry po, nalito lang po kami, ganyan. Or acceptable din na, ma'am, ano po nangyari? Sabihin niyo mo muna sa amin, paano ba yung ginawa niya? Bakit niya nakalimutan yung tatlong pares niya, order ninyo? So, okay sa amin yon. So, makakapag-usap tayo ng matino. But, sinabihan kami, ay, wala na po yan. Ano yun? Binayaran po namin yung 100 pesos na yun. So, bali, 300 pesos po yung binayaran namin. Tapos, sabihin lang sa amin na, wala na po yun, hindi na pala talaga pwede, sinungaling po kayo. Ha? Dahil sa 100 pesos, sinabihan kami sinungaling ng staff ni Diwata. Yes po, yes. Sinabihan po kaming sinungaling ng staff niya na nandoon. Night shift, syempre 2 AM in the morning, hindi ko kilala yun, pero din siya, ganun din siya. And then nandun siya sa station na nagbibigay ng lechong kawali. Yes po, dun siya sa station na yun. So, hindi ko alam kung ma-upload ko dito yung picture niya, pero Diwata is very, very popular. So, ang kailangan nilang ingatan is yung mga taong kumakain sa kanila. Dahil ito yung magbibigay ng trabaho bawat isa sa kanila. Opo. 'Di ba? Hindi ko sinasabing customers are always right, but doon sa sinabi niya sa amin kaagad na, ay wala na po yan, hindi na po namin mabibigay yan, tapos sinungaling po kayo, hindi namin matatanggap talaga yun, guys. Tapos, yun pa, hindi pa kami nakakakain ito, guys, ha? Hindi pa po kami nakakakain. Pero, nung kakain na kami, mas lalo kaming nawalan ng gana dahil dun sa nangyari. Wala na po talagang lasa yung pagkain, yes. Yung fried chicken, guys, ano naman lang yung, magkaano lang naman yung flour, yung asin, yung paminta, para lang magkalasa yung chicken, magkano lang po yun, 'di ba? Doon naman, para naman sa worth it naman yung pumila kami doon ng 1 to 2 hours, 'di ba? Tapos titikman namin yung chicken na wala talagang lasa, guys. Mas masarap pa talaga yung lutong bahay or sa kalenderya. Ganun po, opo. Tapos yung kaldereta, so, ayun po, na-disappoint kami dahil hindi na masarap yung pagkain, inaway pa kami doon, mahaba pa yung pila, pero ganun talaga, ginusto namin ma-experience yung Diwata Overload Pares eh. So, yeah, hindi ko alam, hindi ko talaga siya may recommend sa mga taong gustong-gusto siyang tikman dahil hype siya. And yung ibang influencer, ibang vlogger is hindi talaga sila nagpakatotoo sa review nila. Yung honest, yung totoong review nila para dun sa Overload Pares. Kasi as a vlogger, as an influencer, you need to tell the people kung ano talaga yung review nyo. Masarap ba siya? May lasa ba siya? Para sa ganun, may improve ni Diwata yung kanilang pagkain. So for me, sa honest review namin, hindi
hindi talaga masarap lahat ng pagkain. Lasang sunog yung kaldereta, walang lasa yung fried chicken, and according sa mga pinsan ko, wala din pong lasa yung kanilang pares, 'di ba? So, sa ganon, ito, ayoko masara yung business ni Diwata dahil nagpapakahirap siya doon, but sana i-improve niya yung lasa man lang ng mga pagkain para naman yung pinila ng mga tao doon ay worth it at hindi sila madidisappoint. And at the same time, yung mga staff niya, dapat ayusin nila yung trato nila. Kasi guys, ano naman yan hindi naman yan whole day na nagtatrabaho sila. It's a rotational shift. So sila yung sa night shift. So dapat expected nila na dapat marami silang energy. And wag sila kaagad mang-judge ng mga tao na hindi na yan, sinungaling kayo. Like, dahil sa 100 pesos, mandadaya yung mga tao, pumila doon ng 1 to 2 hours, mandadaya yung tao para lang sa 100 pesos. At hindi yun maganda. And doon sa kahapon, hindi lang ako yung nagreklamo, hindi lang kami, but meron pang isang nagreklamo doon dahil din sa stub nila. So, imagine niyo kung araw-araw may nagreklamo ganun, masisira syempre yung business ni Diwata, yung review sa kanya. So, mas maganda na ayusin ka agad ni Diwata, maaga pa lang. And pagsabihan niya lagi yung mga staff, kasi meron doon dalawa yun yung isang parang lalaki doon yata or gay, hindi ko alam. Nagtanong ako sa kanya, ilang minutes po yung chicken? Hindi niya ako pinansin. Talagang mata pobre siya, masungit. Pero nung lalaki na nagtanong sa kanya, ay, hello, ano po yun? Ganun talaga siya, day. So, yeah. So, hindi talaga expected ko talaga, napakasarap ng food. But if you are looking for a budget-friendly na food, I will recommend Diwata. But don't expect too much. Yan. Kasi sobrang hype niya ngayon sa social media. But don't expect too much because you will be disappointed at the end. So sana makita to ni Diwata, i-comment nyo sa kanya to, i-tag nyo sa kanya to para alam niya ano ba yung nangyayari doon. Kasi kahit mabait ang boss nila, si Diwata, kahit gusto niya maging successful, kung yung mga staff niya yung magsisira sa kanya, then talagang ganun talaga. Hindi mag-grow yung business niya. So, dapat kailangan pati yung mga staff niya sabihan niya. Dahil hindi talaga maganda yun. Na-offend kami kahapon doon. Dahil sa worth 100 pesos, pumila kami, galing pa kami ng Las Piñas, madaling araw yun. Tapos sasabihan kami ng sinungaling nung staff niya, hindi po talaga acceptable yan para sa part Okay, namin. mga Mima, mga idol, na panood na nga natin yung itong bad experience nga ni Madam tungkol dito kay Diwata, kasi ito na yung part 2 niya mula nung in-upload ko yung video kahapon. Yun yung part 1, ito naman yung part 2. Ayan, mayroon ngang hindi siyang magandang experience dito kay dito sa pwesto nga ni Diwata, mula sa staff, yun sa foods. Kasi tayo naman, magkakaiba naman tayo ng panlasa. Ako mahilig din ako sa pares, mga Mima, mga idol. May mga pares na may lasa na, may mga pares na ikaw ang maglalagay ng mga condiments. Kagaya nga nito dito kay Diwata. At marami naman nagko-comment dito na ayun, sa mga nakasubok na kailangan mo talagang maglagay ng condiments. At pagdating naman doon sa Seek Enjoy, at may isa pang tao dito na nag-comment na katabi nga daw nila si ate kahapon o nung kumain sila, na ayun, may sipon nga daw si ate siguro. Kaya iba ang panlasa, hindi alam niyo naman pag may sipon tayo, hindi tayo makaamoy o hindi tayo makapaglasa kagad. Oo, pero kung may concern talaga kayo dito sa pagkain ni Diwata sa business niya, may mga area naman siya, may Facebook, may FB page siya, o nandiyan naman siya madalas sa pwesto niya, pwede niyo siyang lapitan. Kasi dito pag pinost mo na dito sa social media ang honest review mo, hindi kasi nagiging tama to, lalo na sa mga tagahanga ni Diwata, lalo na kung iba yung nasabi mo, kasi kanya-kanya tayong panlasa, lalo na kapag nakapagbigay ka na ng opinion mo o base dun sa kinakain mo ng hindi maganda, lumalabas kagad na nagiging basher ka kagad ng isang establishment o ng isang business. Hanggat maaari, solohin mo na lang, parang ganun kasi ang nangyayari. Kaya ayun, kung meron kang concern, ilapit mo na kagad kay Diwata o dun sa FB page niya para malaman niya. O kagaya nga nito, may sinabi dito si ate na ayan, i-comment nyo to kay Diwata o iparating nyo to kay Diwata. Ayun. So ayun, mga Mima, mga idol, kayo nang bahala. Share nyo kay Diwata to para mas mapa-improve pa niya yung business niya, mas mapaganda pa yung takbo at maiayos din yung mga employee kung totoo man yun. Pero hindi naman kasi nawawala talaga yan, may mga ganyan senaryo. Kaya yun, mga Mima, mga idol, kita-kits tayo sa mga susunod na mga video. Jundi Guzman PH. Bye bye.